Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito. 39572. Ang model nito mga kabay, 4131 Makita Circular. So ang papalitan nito mga kabay ay field coil. Ito po. Tapos armature. At syempre yung kanyang carbon brush. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, ikakabit natin. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So tatanggalin na po natin. Meron pa pala isa. Meron pa isa hindi nakalas. Yan. So kailangan lang natin linisin mga kabay dahil maraming saan ba isa? Maraming domain. So yan mga kabay, ugutin natin yung armature. So ito yung luma na armature mga kabay. Yan. Pati field coil, ugutin natin. Ayan. So sa paghugot nito mga kabay, unahin nyo muna sungkit yung spring. Yung spring ng brush holder para hindi po mapunit. Tapos syempre yung screw na dalawa. Ayan. May dalawang screw po yan. So pag ganyan, hugutin nyo na yan at gamit kayo ng rubber mallet. Ayan. Ganun po yung pagtanggal ng field coil. Pantayin nyo lang para lalabas. Ayan. Wala pa rin. Yun. O, diba? Tanggal. So, papalit natin yung kanyang, tanggalin lang natin yung brush holder. Ayan. So, check lang natin. Okay pa naman mga kabay. Baka may putol. So, ayos lang. So, ito yung bago mga kabay. Ito yung bago na field coil. Ayan. So, pag kinabit nyo mga kabay, pag ganyan lang. Ayan. So, ganun po yung itsura niya. Yan. Tapos, balik natin. So, kailangan siya, pantay siya mga kabay para hindi ka mahirapan magpasok. Yan. Tapos, gilid-gilid lang, apalo. Huwag sa gitna. Yun, hindi na pantay. So, angat natin. Papantay din yan. Yan. Sobra. Ang tigas. Ito tayo. Ayaw pa rin. Ayaw. Nahirapan ako nito mga kabay. Yeah, sigurado yan, pasok na yan. Yun. Yeah. So yung pagpukpok mga kabay, dahan-dahan lang ha. Kasi malutong po yung housing ngayon ng Makita. Hindi kagaya dati na makunat. Ayan. Parang yung nagbayad sa akin ay nangutang pala. Makunat nagbayad. So ayan mga kabay, kakabit ko na yung spring ng kanyang brush holder. Ayan. So ayan, natapos ko na mga kabay. Naikabit na natin yung spring sa loob. So syempre ang kasunod yan yung dalawang screw. Ayan. Tapos hihigpitan natin. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. Nilagay ko na yung baffle. Tapos syempre ang sunod yan yung armature. Ayan. Susuksok nyo lang yun dyan. Lagyan lang ng grasa yung dulo. Para dun sa bearing nya. Tsaka sa gear. Ayan.
Tapos, pwede nyo na isalpak yung field coil. Yan. Tapos, diin-diin nyo lang mga kabay. Yan, hanggang sa lumapat. Yun, mali. Naipit yung wire mga kabay. Yan. So ayan, okay na mga kabay. So pwede na natin ilagay yung 4 na screw dito sa kanyang field housing. Ayan. Kulang ng isa. Ayun. Kala ko nawala na. Ayan. Tapos higpitan natin. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw niya. So ang sunod natin, pinakalas ay yung kanyang carbon brush. Ayan, kakabit natin yung carbon brush mga kabay. Ayan. So, siguraduhin nyo lang mga kabay na papasok talaga yung tenga niya para hindi siya para may guide yung spring niya. Malalaman nyo naman yan mga kabay. Pag hindi siya sumagad, tapos ipipilit nyo, mapipit-pit lang po yung tenga niya. Ayan. So, kailangan pag ikot nyo, malambot. Ayan, tulad dito, matigas. Ibig sabihin, hindi siya lumapat. Ayan. Hindi pumasok yung tenga niya mga kabay. So ulitin natin. Ayun. Pumasok siya mga kabay. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy yung higpit. Tsaka malambot lang. Ayan. So dito tayo sa kabila. Ayan. Ito kasi yung tenga niya mga kabay. Ayan. Yung sa gilid. Yan po yung mag-guide papunta doon sa brush holder. Kaya importante po yan na papasok doon para hindi babaluktot yung spring. Ayan. Lagay natin yung takip. Yun, pumasok siya mga kabay. Yan, okay na. So pwede na natin i-testing ito mga kabay. Tingnan natin kung gagana. Kung wala ba siyang siklab. So ayos na ayos siya mga kabay. Wala po siyang siklab. So ang pinalitan ko dito sa 4131 Makita Circular Saw ay field coil, tsaka armature, at syempre yung kanyang carbon brush. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inong Tabay. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung DeWalt na signboard. So yan lang mga kabay, bye bye.